Ito ang nakuha. Bakal talaga. Bali pa. Bali. So, kaning gibalinahan? Wala, ay ana lang ka kuan mo, naputo lang kuan, parina nila. Oh, wala nang kuan. Cook. Kaputol. Ha? Ito na gagawin. Kasi pastor. So, ito yung nakuha nila mga kung ano. So, ito ay sa labas ay bakal talaga. Pero ang loob nito, ang nasa loob niyan ang hinahabol natin. Yun. Sulog. Sa loob niyan. So, ito is cover lang ito. So, ito mga kuha ay hindi talaga to. Ikaw nga. Mga angkin. Bawatin mo nga. Oh. Ayan o. So, mabubuhat siya pagpwersahan talaga. So, sa isang bakal, hindi dapat ganyan kabigat siya. Yun. So, sulit siya, no? 42 kilos. 42 kilos yan. Siguro may na-business ba kung dito. Yung forma niya, sir? Eh? Magandang araw mga kuha. So, ito tayo, no? Yan si Richie, oh. Che. Ang team, eh, no? Si Uncle, ayun. Oh. Meron daw tayong pupuntahan na isang nakakuha ng isang platinum kung saan eh titingnan natin kung totoo. So, tara mga kuha, explore muna tayo. Tingnan natin yung mga nakuha nila. Ayos! Nangyapon. So, nangyapon siguro So kapag ganito mga kakuha, no, napakahirap yan pagdesisyonan kasi bakal talaga yung nasa loob niyan ay nasa labas, pero ang sa loob yan ay hindi namin alam. Kasi kung bakal yan, puro bakal yan, siguro kaya-kaya ng buhatin ng tao to, no? Pero ako, halos di ko mabuhat. Ang sulit to, pero ang lalim kasi dito yung hawakan na to. Bigat. So kapag ganito mga kung ano, hindi talaga mapagdesisyonan yan. Di ba? Kung 60 kilos ng kape. ano ang nasa loob niyan, so kailangan i-open pa yan. No, so antayin pa yung nakahukay niyan at ipagpaalam na ikat dito sa atin. So yan yung unang nakuha nila. Hindi rin talaga yan mapaasay na ganyan dahil bakal talagang nalabas niyan. Wala na halin kasi may mapalit okay na halin nila wala di magputo. Kailangan talaga yan. Puto sa panahon sa una. Yan yan 60 kilos na. cutting dito. Titingnan yung loob. Suligan na mo to. Likod. Tapos sa kuwan. Yun mga kuha, balikan na lang to, tapos titingnan pa yung isang nakuha naman na isang gemstone siguro. Ayos. Magandang umaga mga kakuha. So ito, no, andito tayo sa isang lugar na kung saan ay may pupuntahan tayong site. So napakagandang umaga mga kuha. Yung mga kuha, no, nagmumotor kami, kasama ko si ano nga pangalan ba? Richie, no? So medyo malayo pa yung punta namin at doon na yung kasama namin. Yan sila. Eto mga kakuha, no, so
medyo napalayo tayo ngayon at tinulungan natin dito yung mga tao dito, no? Nasa Jensen na to makakuha. So ito yung nakita nila X, no? Pero yung dulo ng X na to ay mayroong parang guhit o triangle ba to o arrow ba to, no? So not sure kasi parang biyak lang pero matigas kasi na bato to. So ito naman ay talagang biniyak, no? Yan, biniyak siya. Pero ang nagbigay sa akin ng interesting dito mga kuha ay ito. Itong triangle na to, no? Ito nature pero ito ginawa yan. So katulad nung na vlog ko nung mga nakaraang araw. So ito nagbibigay sa akin ng kasiyahan pag nakakita ko ng ganito. So kakausapin natin yung nakakita kasi may nakita daw sila dito na mga kaliskis ng isda na malalaking kaliskis nung hinukay nila. Pero dito sa baba mga kuha, dyan yung tinatawag nilang lugot, no? Maliit na mga sapa yun, saka yun ay nagtagpo dyan sa yung area niyan, no? Tapos yung may kahoy na yun, no? Tapos bali tatlong nagtagpo dyan, andun na yung balon doon, no? So magtuturo naman sa sign na ito, kasi sinusunog kasi nila dito mga kuha, binabasag pa nila yung mga bato, no? Ang nagtuturo na lang na sign na to ay isa lang yung nakita ko. Marami pa sanang sign, ng problema ay basag na. So ito yung magtuturo nun, no? Kung napapansin nyo, yan mukhang natural lang, no? Pero yung pagkakat nun sa pagkakat nito ay gawa ng tao, pero ito natural, ito pati yan. So parang nagmumukhang mukha yan na singkit ang mata, pero ito yung nagtuturo ang ginawa nila. So upuan natin to kung saan nakaturo. Dun, ayun lang yung bato na pinanggalingan natin na may triangle. So yun naman na nagbibigay ng saya kapag ka nakakita ka na ng triangle. So hindi dyan ang item, no? Kung hindi dyan sa lugot na yan, tawag nila dyan maliit na sapa, pero sa mga ibang Bisaya lugot, papunta dun. So tatlong sapa yan na nagtatagpo. So lalapitan natin mamaya yan kapag ilukit na natin. Ayan mga kuha, no? So ang X na sign alam na natin yan kung anong ibig sabihin. Pag walang mga dot yan, so ibig sabihin item yan, no? Pati itong triangle, ayan, no? Triangle, ayan yung triangle, no? So kung saan nakaharap yan, dito yung nakaharap, ayan. So pupunta tayo dun para mag-locate kung saan dyan. Ito mga kuha, no? Ito lang yung may ambag natin sa kanila para matulungan sila at mabigyan ng idea. No, lagi ko yung sinasabi na bigyan natin sila ng idea. So nasa kanila na yon kung gusto nila paskan yan, second reading, pero at least nabigyan natin sila ng idea kung saan yung item. Kung gagawa sila ng move,
Tapos mag-scan sila, nasa kanila na yon. Ang sa atin ay bigyan natin sila ng idea kung saan dito. Dito mabilis yung pag ano niya, mabilis yung pagbalik niya. Dito. So ano kayang meron dyan? Tingnan natin. Pagka ganun makakakuha, pag tinuro niyang ganun, so titingnan nyo kung ano yung nakikita niya. No? Tapos lalagpasan nyo kung babalik ba siya o dyan ba talaga yung turo. So, tingnan mo natin yung kung ano meron dito. Ang tinatawag niya ang lugot, makakakuha, ayan o. Lugot. So dadaan tayo mamaya doon. Tapos doon tayo magpwesto kung babalik ba dito. So ulitin natin. Babaan sila natin ng antena. So dito talaga, no? Pero hindi natin sure dyan ba o dyan, no? So akyatin natin doon kung pupunta pa rito. Cut mo muna. Nakakuha. Kasi pag umakyat pa tayo doon, ganon din naman. Kung magturo siya dito, ibig sabihin hindi natin pupunta doon. So facing north pa rin tayo mga kuya. So naka short range sa tayo na wala tayong antena, no? So yung 500 meters ang talaga yung kukunin niya or down. Yun nga, no? Dito talaga. Isa pa, isa pa. Yan, no? Yan talaga sa lugot na yan, mga kuya. So babain natin yan doon at tanongin natin kung anong history ng lugar na yan. So tara, tayo. Okay. So tara mga kuya. So lugot ito mga kuya, no? Nagwaway na tapa. Sino yung nakakaalam ng history na ito? Yung kanina, kuya mo yun? Oh, sir. Tawagin mo. Sabi natin. Manoy!
So, ito yan mga kuha, no? Ito yung tinuturo niya. Tag-init ngayon mga kuha. Pero may tubig, no? Natuyo na ang lahat. Pati yung kapitbahay, tuyo na. Pero ito hindi pa rin tuyo. Basang-basa. So, ilocate natin ito mga kuha. Facing north pa rin tayo. Or facing south. So, north na lang tayo. West, south to north, no? West to east ang pag-locate kasi. So, south to north tayo. Kung iikot. Malapit na siguro. Tingnan lang ako ha. Diyan tayo sa malapit. Mukhang iikot yung ano. Yung gamit. So medyo lumayo tayo. Ayan mga kuha. Dito talaga. Yung turo niya, no? So, lapitan natin. At baka masentro natin. Kasi yan, mga kuha, kapag inikutan, ibig sabihin, lahat yan, target niya na yan. No? Lahat yan, target niya na. Hanggang baba. So, alamin natin kung bakit may tubig dito mga kuha. Mamaya, kausapin natin yung may-ari ng lupa. Bumalik dito sa tinayuan ko kanina na parang iikutan niya dito. Yan mga ko, ano, iikutan niya talaga dito. So, ang ibig sabihin nito ay may items sa baba. No? Ang mali lang sa iba kasi pag inikutan, tinatarget ka nila. So, mali po yun, no? Locator po is nilolocate niya yung area. At ang buong area na to, mga kuha, ito yung target niya na may laman. So, huwag kayo magbutas. Magbutas kayo dyan na parang halos katawan lang ang kasya at sintroin nyo dahil sintro ng locator. Mali po yun, no? Ang inahabol po ng locator na to ay yung frequency ng nasa baba, no? So kung saan man nilagay ng hapon na yon ng mga matatalinong hapon ay singaw niya lang yon, pero nandito lang sa area na yung ilagay niya. So halimbawa 1 meter and half tayo sa bawat area na to. Yun ang mahukay kasi dapat para tatamaan ninyo. Pero kung gusto ninyong masentro, ipa-scan ninyo, no? I-scan ninyo, tapos yun, sentroin nyo. Pero ito kasi ay locator. Kailangan ka talaga ng scanner, no? So hanggang bumababa ka, may kasama tong detector. I-detect yan para hindi ka mawala hanggat bumababa. So
Once may na-detect yung detector, so ayos na yun. Medyo kampante na, no? Pero hindi lahat ng hinukay ay walang panganib. Lahat may panganib, no? So, sa mga naghukay dyan, lagi lang kayong safety first. Lagi kayong mag-iingat. So, kailangan lupa nyo yung hinuhukay nyo. Lupa nyo mismo. Huwag kayo maghukay dun sa hindi nyo lupa. Iwas posoy, no? Kumbaga, posoy ka na daan. Kumbaga, talo ka na. No? So, wag yun gagawin yun. So, itong area na to ay possible na hindi nawawalan ng tubig. Ngayon, kausapin natin yung may-ari ng lupa kung bakit hindi ito nawawalan ng tubig. Sir, pwede ba kayo makausap? Kaya ito. Hindi ka, hindi. Anak. Sir, nga naman, Bisayaw na to, no? Maski hindi kayo ko kabulog. Maski medyo anak ng Bisaya, no? Nga naman, kuhan. Kasi mga kuha, malalalim yung mga Bisaya dito. Baka mapasubo yung Bisaya natin. Dili mo bas ang tubig. Bakit? Nga naman, di man maubas ang tubig ni Sir. May daan pa man sa una na di ba bunugas ang tubig ari. Bakit? Bakit di na, ano yan? Ano bang istorya nito? Ori ni dari, wag isa ubas-ubas eh. Dugay naman kayo ng tubig ah. Huwag mo siya mahupas. Balon ni balon. Balon! Balon noon. So balon ng mga Pilipino, balon ng Hapon. Pilipino ko rin, hapon ba? Wala kayong idea. Wala. Pero yung mga panahon na yon dito, Mao na gini siya. may Hapon dito. Na kampuhan ba ni hapon do sa una din. Asa dapit, dito pit. Yan. Diri sa taas. Oh. So ibig sabihin, source ng tubig nila dito. So malinis to noon. Limpyo pa ni sa una. Ngayon, nainom pa rin naman yan, pero hospital lang abutin mo dyan. So noon, malinis ito at kukuha na ng tubig. No? So, wala bang pumunta dito para kuhanan ng source ng tubig to? Wala. Wala naman. Nag-interest sa area na to, wala din. Si Kuaryo. Si Huwag ka lang magbagin ng pangalan. ito sa Pilo. May nag-interest. Ah. So anong gagawin niya? Sa kanya ng tangki. Tangke? Posible naman lang tangke dito sa bundok. Bundok man ito. So, ay possible na may laman ito. Nagre-lam sulod niya kay yamang interesan niya kung tangan niya tangki. Para kaluton yung Makalot niya. Ang galing na. So, yun mga kakuha, no? Ito kasi may-ari ng lupa. Siguro, inalok sila dito na bilhin para lagyan to ng tangki. Pero napaka-imposible na makuhanan to ng tubig na ganyan lang karami yung tubig niya. Hindi pa yan siguro kung magpailalim ka, medyo malakas-lakas, pero hindi yan sapat para supplyan yung buong barangay dun sa baba. Hindi talaga to sapat. So pag tag-ulan na siguro lumalakas to. Pero pag tag-init, tuyo na to. So hindi to pasado sa pagkukuha ng tubig. Pero hindi to nauubusan ng tubig. Kuha. Ganun na daw talaga yan. So possible na tama nga yung locate natin. At tama nga yung mga sign na may item na talaga dito. So hindi ko sinasabi na mayroon ka agad, no? May sign, mas mayroon ka agad kasi hindi pa naman natin nakikita, hindi pa natin nahuhukay. Siguro pag napagkalahati yan, may napansin na tayo, mga sabi natin na mga 70% mayroon. So pag bumaba pa tayo at nahawakan natin, sabihin na natin na mayroon.
kasi nahawakan na. Pero hanggat di natin nahahawakan, hanggat naglulukit pa lang tayo, siguro nasa 50, 60. Mayroon tayong idea. So, kailangan natin ng scanner. Kailangan natin na maghuhukay. Kasi kung mag-scan ka, wala din maghuhukay, hindi mo rin mapapatunayan yun. So, kailangan na maghuhukay. At least lupa naman nila. No? So, gagawan lang nila ito ng inuman ng baka, siguro. No? Kasi mga farmer man dito. So, yan mga kakuha, no? Medyo nahirapan tayo dito kasi basag-basag yung mga sign nila doon. At nakita ko, dalawa na lang yung legit. Nakahirap. Pagkatapos nito, mag-almusal kami mga kuha. Sama tayo mag-almusal. Ayos!